Kamusta mga kaibigan ng Barca? Ngayon, maligayang pagdating sa isang bagong potensyal na 11, ang unang potensyal na 11 ng taong 2026. Maligayang bagong taon sa lahat. Salamat sa pagsama sa amin sa napakagandang adventure na maglilimang taon na. Pindutin mo ang like button, mag-subscribe ka rin, siya nga pala, at huwag mong kalimutang bigyan ng malaking suporta ang video na ito. Video kung saan magsusuot tayo ng uniforme sa trabaho at gagayahin si Hansi Flick. Tingnan natin kung anong lineup ang ilalabas ng Aleman na coach laban sa Espanyol. Grabe ang derby na ito. Napakagandang laban ang paparating. Ang wild. Bago ang lahat, paalala lang na available na ang Big Up Prediction. Bisitahin ang Big Up website.com. Tandaan mo na ilalagay ko ang link sa description ng video at doon ka bibili ng big box. Pagkatapos, pumunta ka sa bahagi kung saan nakalagay ang mga laban, piliin mo ang Espanyol, Football Club Barcelona. At doon, kailangan mong gumawa ng 2 prediksyon. Pwede mong piliin kung alin ang gusto mo. May 6 na prediksyon na pagpipilian, pumili ka ng 2. Ito ang pinakadirektang paraan para matulungan ka namin at inaasahan naming magsimula ang laban na may higit 70 prediksyon. Huwag mong kalimutan, suportahan mo ang Barca ngayon. Lahat ng mag-iiwan ng prediksyon ay lalabas sa screen na ito, ang leaderboard, kung saan makikita ang ranggo ng lahat. Kung gusto mong basahin ko pangalan mo, bago magsimula laban ng Espanyol at Barca, iwan mo na prediction mo sa Universidad ng Pilipinas, hinihintay kita. Ngayon, makikita na natin ang posibleng starting 11 ng Football Club Barcelona. Mag-ingat kasi may mga usap-usapan na may ilang duda pa raw sa lineup ng team. Hindi pa natin alam ng sigurado kung ano ang magiging starting 11 na ilalagay ni Hansi Flick. Pero pwede tayong manghula-hula para subukang malaman kung sino-sino ang magsisimula. Simulan na natin sa goalkeeper. Tingin ko walang duda dyan. Si Joan Garcia ang magiging goalkeeper na siguradong madalas mababanggit sa pre-game na ito. Babalik siya sa dati niyang tahanan, ang Espanyol. Matagal din siyang naglaro doon, kaya sabi nila sasalubungin siya ng ilang insulto at ilang buo. Pero siyempre, kailangan nating magtiwala na ang ating mahusay na goalkeeper, ang ating pader, ay magiging isa sa mga pinakamagagaling na manlalaro sa laban na ito. Siguradong kasama si Garcia sa starting 11 ni Flick. Pumunta naman tayo ngayon sa depensa. Isang depensa na, sa totoo lang, halos hindi nagbago. Hindi sa mga huling laban, dahil sa totoo lang, unti-unti nang natutuklasan ni Flick ang susi para maging mas kompetitibo ang depensang ito. Wala si Eric Garcia at hindi siya magiging sentro ng depensa para sa amin. Sa tingin ko, nahanap na ng Aleman na coach ang paraan para mabawasan ang goals na natatanggap ng Barca. Kaya naman, nasa mataas siyang antas ngayon na para sa akin ay napakataas talaga. Jurgen Kunde, right back. Sa tingin ko dito, halos wala o talagang walang duda, nandyan si Kunde sa right back at si Alejandrito naman sa left back. Si Balde, bagamat nasa magandang kondisyon, may ilang larong hindi naabot ang inaasahan sa kanya. Pero totoo rin na unti-unti, muling nahanap ni Balde ang kanyang pinakamagandang laro. Ha? Mga depensa, tingnan mo si Gerard Martin na dito, sa totoo lang, hindi siya binigyan ng mataas na rating. Kailangan nating aminin, 74 lang ang rating niya at kasama niya si Pau Cubarsí. Sa tingin ko ngayon, sa araw na ito, halos wala tayong maganda. Sasabihin ko na 90-95% ng mga kuler ay sasang-ayon na ito dapat ang depensa ng Barca. Hindi dahil sinabi ko, kundi dahil may ebidensya sa mga numero. Ganun ba? Hindi mo kailangang maging sobrang talino kasi kahit si Eric Garcia na naglaro bilang sentral, maganda pa rin ang laro natin. Pero kasi si Gerard Martin, ibig sabihin, ang level ni Gerard Martin nitong mga huling buwan ay talagang nakakagulat. Ibig sabihin, hindi ko gagalawin kahit ano dito. Gagamitin ko pa rin ba ang depensang ito? Hindi ko inakala na magiging agresibo ang Espanyol at hindi ko rin inaasahan na marami silang ibibigay na pagkakataon sa atin. Mayroon pa rin ilan, kasi sa ganitong estilo at filosofiya ng laro, sa huli na e-expose ka talaga, di ba? Pero itong depensa na ito, para sa akin, nagbibigay talaga ng malaking seguridad. By the way, kailangan din nating sabihin na ang Espanyol ay pumapangalawa sa liga ha, ibig sabihin mataas ang kumpiyansa nila ngayon. Mag-ingat tayo sa team na ito dahil sa bahay nila, lalo na't doon tayo maglalaro, maganda ang ipinapakita nilang laro. Dahil dito, gaya ng sabi ko, napunta sila sa pwesto para sa Europa League sa ngayon. Ibig sabihin na pag-uusapan natin ang Espanyol na bihirang umabot sa ganitong posisyon sa liga, di ba? Kaya dumarating sila sa tamang oras para sa derbing Catalan na ito. Para sa akin, kahit maganda ang Espanyol, Barca pa rin ang leader. Ibig kong sabihin, wala akong pakialam sa gagawin ng kabilang koponan. Sa pagkakataong ito ang Espanyol.
Pero kasi ang Barca ay may napakataas na antas ngayon at syempre, may mga resulta rin silang nakuha na nandoon na. Ibig sabihin, hindi ko naman ito iniimbento lang. Kaya malinaw na paborito ang Barca na manalo kahit kailangan pa rin nilang patunayan ito sa field. Isang field kung saan, sa tingin ko, ang Espanyol ay lalabas para maglaro ng mas maayos na football. Tipid sa laro, yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko akalaing magpupumilit ang Espanyol sa atin. Mukhang hinihintay lang nila ang tamang oras. At tingin ko, ito ginagawa nila buong season. Isa rin silang koponan na gusto ring maglaro. Gusto rin nila ng football. Pero malinaw na laban sa Barca, hindi yon mangyayari. Sa tingin ko, ganun sa laban na ito. Kaya totoo na maganda ang ginagawa ng koponan ni Manolo. Pero dapat ang Barca ang magdikta ng laro. At sila nga ang magdadala ng laro. Halimbawa, sa mga manlalaro tulad ni Pedri Gonzalez. Malinaw na si Pedri ay mapapasama sa 11. Kahit natandaan ninyo na si Pedri, alam nyo na, ay muntik nang magkaroon ng mas malalang injury kaysa sa inaakala. Sinabi nila na kung hindi siya titigil, maaari pa siyang mas mapinsala. Pero si Pedri, huminto siya sa oras kaya ngayon sinasabi nilang nakarecover na siya. Yun daw ang sabi nila kaya tiwala akong makakalaro si Pedri. Ibig sabihin, nakita natin kamakailan ang datos ng Barca kapag may o walang Pedri. Malinaw na kapag naglalaro si Canario, ibang-iba ang Barca na ito. At syempre, ang mga datos ni Pedri, ang manlalaro na may pinakamaraming pasa sa Final Third sa 5 top liga. Ibig sabihin, mula sa Premier, Liga Espanyola, Bundesliga, pinakamagagandang liga sa mundo. Si Pedri ay nangunguna sa lahat, kaya siya ay isang superklaseng manlalaro at isang napakahalagang manlalaro para sa sistemang ito ni Hansi Flick. Siyempre, tiwala rin ako kay Eric Garcia dahil siya ang pinakaginamit ni Flick ngayong season na may 18 laro. Kaya ako ay tiwala na si Eric Garcia ay babalik dito sa gitna ng field kasama ang mahusay na si Pedri. May ilan-ilan ding pagdududa May ilan-ilan akong pagdududa kasi hindi ko alam kung si Frenkie de Jong ay maaaring nandito. Kahit sa starting 11, kung sakaling maglaro si Frenkie, edi si Eric. Sa totoo lang, ipapalit ko siya kay Gerard Martin sa depensa. Walang magiging problema. Para sa akin, mataas ang marka ni na Eric Garcia at Gerard Martin ngayong season, halos napakagaling na. Kaya, sa simula ng season, tingin ko masaya tayong lahat sa performance ni na Eric Garcia at Gerard Martin. Sigurado ako sa posisyon ko bilang attacking midfielder. Dapat nandyan din si Fermin Lopez, kababayan nating unti-unting nakakakuha ng pwesto sa first 11 ni Flick. Kaya rin, dahil hindi makakalaro si Dani Olmo sa laban dahil sa injury, si Fermin ulit ang isa sa mga pangunahing pagpipilian. Hindi lang para mapasama sa first 11. Sa tingin ko, malaki ang tsansa niyang maging, gaya ng sabi ko, starter. Tingnan natin kung ito talaga ang first 11 ni Flick. Pero sa tingin ko, pwede rin may ibang alternatibo. Si Rafinha mismo, syempre, para sa laban na ito, 100% siya. Pati si Rafinha. Sa kaliwa, syempre, nandyan din si Lamine Yamal natin. Sa kanang bahagi naman, at sa unahan. Ako, sa totoo lang, ilalagay ko si Ferran Torres. Hindi ko alam ang opinyon ng iba. Syempre, pwede ninyong iwan ang inyong mga komento sa chat doon sa comment section ng YouTube. Kasi gusto ko lang marinig na sinasabi ng lahat, "Uy, Isra, para sa akin, halimbawa, dapat magpahinga si Pedri o sa tingin ko hindi dapat maglaro si Fermin. Siya dapat ang maglaro. Si Rashford sa kaliwa at si Rafinha bilang attacking midfielder. Kaya maraming alternatibo. Salamat sa Diyos, madalas namang magpalit si Flick, inuulit ko lang. Para sa akin, hindi ako gagawa ng pagbabago sa depensa. Kasi sa tingin ko, ito ang gumagana at sa ngayon, hindi ko nakikita na kailangan natin ng pagbabago doon. Para sa akin, napakalakas talaga ng team na ito. Kamangha-mangha, hindi ba? Kasama rin ang mga alternatibo tulad ni Rashford at Ronnie Bargi na pwedeng ipasok lalo na't naglaro si Bargi sa mga huling laban. Huwag kalimutan si Frenkie de Jong na pwedeng mapasama sa starting 11, pati alternatibo sina Eric Garcia at Gerard Martin. Hintayin kita sa pregame ng Espanyol Barca. Siyempre, kung may gusto mag-iwan ng prediksyon sa Big Up, ilalagay ko rin ang link sa description ng video na ito. Iwan mo na yan, malaking tulong ka sa amin. Salamat mula sa puso, maligayang bagong taon, Barca kahapon, ngayon, at magpakailanman.